Okay. Gusto ko parang, okay. Good morning, guys. Good Good morning! Ah, It's been a long time since we've done this because of our ayun nga 'no. busy, Hindi, I mean yung the night gabi, oo. podcast. So, good evening, guys. Welcome to Kwentuhan Serye. Only here on Spotify, and YouTube. Yun. So, guys, we are doing another night serie out here. So, it's been a while since we've done this. Most of the time kasi yung mga podcast na ginagawa namin na hindi ko pa na-upload actually. Dami pa. Sorry, madami pa. Happens in our white room. So, kung hindi pa alam kung ano yung white room namin, white room is yung room sa house namin na we decided to make it into a podcast studio. Yun. So, love, So, kamusta ang week mo? okey lang naman. Wala naman masyadong ginawa. Hmm. Madami lang quizzes. Pero parang medyo chill-chill lang ngayon. Okay. Papalitan ko yung Padating na question. yung Kamusta ang weekend mo? How's the weekend so far? busog. Oh, yeah, same. Busog din talaga. 'Di ba? Oo. Simula kahapon. Pero you know, Ba guys, kahapon? Yeah, simula kahapon, kahapon. kahapon sobrang busy natin. We went to the beach. Actually, sunog kami. Hindi lang halata doon sa light siguro. Hindi naman halata. Pero we spent the whole day sa beach and we also watch my previous alma mater's parade of lights. So, it's their 60th anniversary, yung alma mater ko. Huwag nyo nang tanongin kung saan kasi tapos na yon. Pero, ayun. So, yung alma mater ko nag 60th anniversary and they held a parade of lights around the city and we had so much fun watching it. And we went also kanina sa church sa aking alma mater. And I got to tour Rafa, on my past school. So love, ang topic kasi natin today. So kapon kasi I was watching the parade of lights ng mga uh, previous alma mater ko and I saw the grade 7, the grade 8, the high school, the college, ganun. And ang cute nila. So, it got me thinking, parang, ano ang struggles? Wow, struggles ko din inisip. Pero, kitang-kita mo kasi, bawat year level, high school, senior high, college, ganun, they all have a different set of struggles mentally and internally. So, I want to go back to, trip down memory lane. Ano ang mga struggles natin nung high school, senior high, and college na iba't iba yan, di ba? Meron kang problem sa high school na hindi mo naman problem sa senior high. May problem ka sa senior high na hindi mo naman naging problem sa college. Oh my God. Kasi like I noticed like most of our viewers hanggang ngayon the best podcast video pa rin namin is yung about students. So parang naisip ko lang na sila yung ating target market. Wow. Pero Anong question? yun nga, anong struggles ng high school na wala sa senior high na yung problem din ng senior high na wala sa college. So I'll start So para at least you get the gist of it. Noon, pag high school ka kasi, parang alam mo yung fresh from grade school, it's a whole new universe for you.
na parang you expect na high school, dito na mag-umpisa na you have to make social friends. Alam mo Yeah. yung parang tawag to, parang the struggle na, oh my God, magkakaroon ba ako ng friends? Mahirap ba yung subject this year? Mm. Masu-survive ko ba ang high school? Hindi siya gaya ng grade school. Kasi naalala ko noon, so, nung LM kasi ako, ang previous school ko was international school, Mm. 'di ba? Then, after grade school, I went to um, one of the biggest high schools here sa amin, but it's not an international school. So it was an adjustment for me na parang nahirapan na nga ako magkaroon ng friends nung grade school. Paano kaya ako magkakaroon ng friends sa high school? And also, bullying. Ang lala ng bullying pag Bullying. high school. Ikaw, Love, anong problema mo ng high school noon? Bakit parang wala akong problema? Hindi yung ganun. Kasi 'di ba, kami nung LM, kami public. So may mga friends ako na kasabay namin parang may entrance exam kasi yung isang high school dito sa Sa atin? LU. Oo, Oo. sa atin. So may entrance exam that time. So pasado naman kami. So dun kami nag-high school. Mm. So same section, ganun. Pero yung struggle ko is, meron yung mga tao kasi na parang mahihirapan ka sabayan. Kasi like, kaka-umpisa pa lang pero ikaw naman gusto mo makipagkaibigan pero sila kasi masyadong madikit na di mo alam kung sasabayan mo ba sila or kakaibiganin mo ba sila, ganon. Yeah. Kasi 'di ba, parang ang hirap naman pag sa pilitan mo na i-a-approach yung mga gusto din kaibiganin ka, ganon. Parang medyo snob talaga ako nung grade. Mga junior high, ganon. Talagang friendly ako pero yung pagka-snob ko kasi nakadepende yun sa tao na ayoko yung tao na ako mismo yung napipilitan sa pag-approach, ganon. So yun yung Hindi ka struggle ma-approach ko, na tao oo. noon. Oo. Willing ako makipagkaibigan pero ayoko lang kasi yung masyadong as in yung dikit na sa akin. Yung parang feeling close. Oo, Yun. yung parang mga FC na, ganon. Oo. Kasi parang ako na rin mismo yung lalayo pag ganon kasi yung nangyayari sa akin. Pero alam nila na friendly ako. Ayoko lang yung ganon na approach, yung masyado ng akala niya ang dami na namin napagsamahan, Oo. ganon. Pero alam mo ba, tawag to, parang understandable din kasi high school, especially mga nakikipag-friends sa'yo. Ako, I was the student na FC. Okay. Kasi I was the student na FC noon. Kasi alam mo yung feeling na high school, you try your hard to make friends and you try your hard to fit in, 'di ba? Kasi ang pangit naman na parang first day or like first month of school, loner ka, wala kang kaibigan. So, alam mo yung feeling na yung mga tao, ako noon, naalala ko. So, from an international school, I went to a local high school, di ba? And here sa La Union, it's a lot of people here speak Ilocano, but I don't speak Ilocano. So, I remember noon, wala akong friends noon. Like, high school, first year high school. Tapos, since new school, ang laki ng school, hindi ko alam kung saan ako kakain. Kasi, sanay kami noon na meron kaming yaya na nagpapakain sa amin doon sa international school. But, yung parents ko, they decided na, okay, sa high school, you're on your own. So, alam mo ba, wala akong friends noon and I don't know where to eat. So, bumili ako ng food sa canteen. Alam mo kung saan ako kumain? Doon sa second floor, meron yung abandonadong storage area doon. Oh my God. So, kumain ako mag-isa doon. I have no friends. And then, nung the next week,
after the first week of school, may na-meet ako itong kaklase ko na to na loner din. So sabi ko, hey, boy, gusto mo ba maging friends tayo? So yan, naging friends din kami. Sabay kaming nag-lunch. Tapos, madalas kasi ang lunch niya sa labas sa kalenderya. So as I fresh from grade school na binabaunan, never ko pa na-experience ang kalenderya. Pero, oo, like, so, pero sinabayan ko yung trip niya. And then after noon, we gained some friends. Then, dumami kami ng dumami. Alam mo yung feeling na, hey, I made friends. Parang, yun kasi diba yung struggle pag high school. Especially sa mga bata. Lalo na yung mga bata na, tawag to, lumayo sa mga friends sila sa grade school, then move to a new high school. Parang, panibagong environment, panibagong set Kasi of diba, hindi naman kayo people. pare-parehas ng school na pupuntahan. Oo. Tapos, pag teenager na kasi, dyan na kasi lumalabas yung attitude, yung personality talaga ng mga bata, di ba? So, yun yung sa akin, love. You know, it's hard for me to make friends. Pag sa senior high naman, hindi mo naman kasi nabutan senior high, love. Ha? Hindi mo naman kasi nabutan ng senior high. Actually, guys, I was part of the... Teka lang, tapasin natin to. Actually, guys, I was part of the old curriculum. I was the last batch. So, never ko na-experience yung senior high. But, si Rafa na-experience yung senior high. So, love, marami akong pansin na struggle sa mga senior high dahil yung brother ko nag-senior high. Pero I want to hear your thoughts. Anong struggles of being senior high? Senior high kasi kami is from fresh pa nung pandemic. So, online class. Ang struggle namin that time is talagang parang nagsa-self-study ka. Na kahit hindi, since grade 10 yun Okay. online class. So, nung grade 10 to 11, sabihin na natin 11 senior high, ang ano kasi namin doon, problema namin, kahit may parang Google Meet, like online class, talaga, kahit anong intindi mo sa lesson, Hindi mo maintindihan. hindi mo maintindihan. So, kailangan mong tignan yung mga modules, ganun. Ikaw mismo magtuturo sa sarili mo. Yun naman yung nakaka-stress na nakaka-frustrate pag kahit anong ulit sa lessons na mga binabasa mo, hindi mo talaga siya makuha-kuha kung walang mag-e-explain na mas magaling sa'yo. Kasi, syempre, student pa lang naman, di ba? Yun yung pinakaayaw ko, like, may teacher, pero bakit hindi namin nagigets? Kasi nga, hindi siya face-to-face, di ba? Yun yung nakaka-pressure din na baka mamaya etong sub na to, hindi namin maipasa. Yun pa yung rason para hindi kami move forward sa grade 12, ganon. So, nung grade 11 kasi kami, pag online class na, hindi siya literal na mag-e-explain ng lesson. Meron yung teacher talaga na, kahit siguro mapanood nyo to, na issue sa school namin na hindi siya nagtuturo. Parang kamustahan lang sa online din. Gawin nyo na yung module. Oo. Meron naman yung teacher namin sa isang subject na kahit ilang oras kami nasa online, maiintindihan namin kasi alam mo yung word na step by step talaga niya ituturo na kahit online makikita mo yung arrow ng mouse niya, ganon. Mapupunta talaga kung saan yung gusto niyang ituro. Ma-explain niya ng maayos. Pero yun ang pinakaayaw ko na nangyari na because of pandemic. Yung parang may you're teacher, all on your own. oo, Ganun. yung gusto mag-aral. Aral na aral. Ha? Hindi, totoo kasi. Gusto mo mag-aral pero parang hindi siniseryoso ng ibang tao. Ganun. Parang Kasi, gusto mong mag-aral ng subject na to and you want to get it. Pero
Kung Walang sino yung nagtuturo kung sino sa'yo. yung dapat magturo, wala. Oo. Kasi nga 'di ba, ang hirap naman mag-confront ng teacher na, "Uy ma'am, turuan niyo po kami ganyan, ganyan." Eh, siyempre 'di ba mahiya naman kami siguro. Yun lang yung so wala kaming choice. Wala ka ba nung panahon ng pandemic? Diyan na nagsilabasa yung mga teacher na petiks-petiks. What do you mean? Like parang Chill-chill, eme-eme na lang, eme-eme na chill-chill lang. na lang? Meron, oo. Hindi kasi totoo, Oo. kahit bahala kayo diyan. Totoo yun kasi nga siguro naiintindihan ko din sila na nakaka-stress 'pag online class. Mm. Siguro Slow Wi-Fi. hassle din sa kanila na Oo. online class dito, then next subject, online class na naman, then Oo. magbibigay ka ng module, 'pag hindi ginawa, maghahabol sa deadline, Mm. gano'n. Eh, ako naman kasi, talagang as in, sipag na sipag ako, gagawin ko na hanggang may oras na kahit anong oras na ako natutulog dati. Hmm. Alam niyo ni mama, kasi meron yung time na nasabi sa'kin ni mama na baka hindi ko na daw ginagawa yung ano ko, yung mga parang school works ko. Then umiyak ako that time, sinabi ko sa kanya, "Paano mo nakikita na hindi ko ginagawa, eh, halos hindi na ako matulog." Eh, umiyak ako that time, then in-explain ng isang kapatid ko Hmm. na ganitong oras ako natutulog, na kahit Nagde-date na malayo ba pa tayo yung nito? deadline. Hindi pa, love. Okay. Eh, kasi 'di ba face to face ang grade Oo, 12, oo. yun. So, yun, alam nila kung gaano ko pinagpupuyatan yung mga modules na kahit malayo pa yung deadline talaga, gagawin ko na. Kasi gusto ko yung may parang pahinga ako, gano'n. Kasi hindi mo naman alam kung kailan ulit sila magbibigay ng module na Hmm. baka mamaya biglaan kunin, gano'n. Actually, napansin ko nga. Kasi si Josh tawag dun, na-experience ko din 'yan, nung pandemic na nag-online class. Hmm, And may mga times na 9 ng gabi, magse-send yung teacher ng activity hmm. to be passed tomorrow. Oh Like, my God. oh my God, sir. Ay hindi, kakausapin namin 'pag gano'n. Kasi hindi puwede, parang may usapan din before na bawal mag-send or bawal mag-send yung teacher, bawal mag-chat yung student 'pag 7 hanggang umaga. 7 PM Hmm, hanggang parang morning na gano'n. Kasi parang respect na din yun sa free time ng yeah. teacher. So, dapat 'pag magbibigay man sila ng mga school works, umaga gano'n. So, hindi ikaw din na student, hindi mo puwedeng istorbohin yung teacher na natutulog na. Eh, gano'n din yung sa'min, bawal. Yun naman yung mga bawal. Pero 'pag sa senior high, ano yung struggle nila na nagko-conflict sa kanila mentally? Kasi alam ko Um, I think sa senior high, sa mga senior high diyan, I think isa sa mga struggle nila ngayon is the next phase is not like junior high and senior high na Siguro yung pressure na iisipin nila kung kung anong course. course, yun Hmm, talaga. oo, Kasi hindi ko naman planado yung course ko ngayon, 'di ba? Sabi ko din naman oo. sa'yo, 'di ba? Hindi ko siya planado. Pero yung may isang teacher na nagsabi sa'kin na, "Magaling ka sa ganito, ganito, ganyan." So, hindi ako familiar sa course na kinuha ko. So, nag-search ako, gano'n. May mga nakita ko na, oh, puwede pala 'to mapunta sa ganitong field, puwede pala 'to Hmm, mag-work sa ganito. hmm, Okey, parang ang lawak ng course hmm, talaga na parang sinasabi nilang kunin ko. Pero hindi naman nila ako pinu-push, sadyang hindi ko talaga siya, in-expect na dun ako mapupunta and magugustuhan ko siya. Kasi meron talaga yung gustong-gusto kong course na, oh my God, hindi pala siya puwede sa'kin kasi hindi ko gusto yung ganito, ayoko naman gawin yung ganito, oo. gano'n. Nursing? So, hindi. Okey. Ah, Alam ko takot ka sa dugo, ayoko. Number 1 yun, ayoko. Yun, yun yung struggle talaga na ano, ng senior kasi pressure. alam mo yung feeling na tawag dun, lalo na sa mga grade 12 diyan. Alam niyo na ang college is very different na from senior high and junior high kasi you have to pick na yung course mo na alam mong para sa'yo, yun yung magiging profession mo sa future. So, alam mo yung feeling na, "Oh my God,
at 18 years old, dead set na ba ako na gusto ko mag-doktor talaga, magiging doktor ba ako? At 18 years old, seryoso ba talaga na gusto ko mag-engineer? Kasi, ang daming mga tao dyan na, like me, 25 years old. Ako, honestly guys, tapos na ako sa college, nag-work na ako. But, to be honest with you, hindi ko pa rin talaga alam kung anong gusto ko in life, kung Hmm, anong gusto kong i-pursue in life. I work, I do content creation, I do podcast, ang dami mga bagay-bagay mm. sa buhay ko. Explore. Explore, ganon. So, yun yung struggle nila na parang ano ang perfect course for me. Mm. Ako naman, sa mga grade 12 dyan or something, nag tawag to, shifter ako nun. So I was an Hmm, IT, then I became a psych. But graduate ako, my profession is not psych. hmm. So I guess, if meron ka talagang course na you think in your heart na, you know, para sa yan, then go for it. Pero if, hindi ka pa talaga set kung ano talaga ang course na gusto mo, siguro, look into yourself. Saan ka ba magaling? Are Mm. you good at building stuff? Are you good in programming? Are you good Mm. in making passionate mo ba ang fashion? Passionate mo ba ang I don't know, ayun, kayong bahala. Find something you're passionate about Ouch. now, Hmm. then find a course for it. Ganon. So, yun yung struggle ng mga senior high Eh, from grade 11 to 12. Matik iniisip nila throughout that 2 years, kung anong fuck, course. paano ang college? You've been there dun, love, di ba? Mm. Kinatakutan mo din the Oo. what ifs of college. Oo. Kasi Now, college ka na. oo, pero kasi nung grade 12 talagang ang hirap pag-isipan kung ano talagang course. Kasi parang ayoko naman dumating sa point na magshi-shift ako kasi hindi ko gusto yung pinili Mhm. ko. Parang sayang, sayang yung oras, 'di ba? Eh, ako naman yung tao na ayoko talagang nasasayang yung oras. Na kung ano yung naumpisan mo, dapat yun din yung parang tatapusin mo talaga. Mm. But now, ngayon, college ka na and you're taking a course that you like. So, kung babalikan natin si grade 12 Rafa, Ah, sa ano sasabihin natin sa kanya? Today is the day that you were worried about yesterday. Diba? So, parang kung kakausapin mo si Young Rafa, it's going to be alright. Mahanap mo din yung hmm. course mo. Diba? And that's for you senior high people. But, let's go na sa mga stress na college students. Actually, may shinare si Rafa sa Facebook. Sabi niya, Ano yun? kasi nga, di ba, mayroon yung classroom na nag-iiyakan kasi gagraduate na ata or something. Yeah. Tapos biglang sabi mo, pag nag-college kayo, mas marami na kayong mga, tawag to, mas marami na kayong mga Iyakan iyakan moments. moments. And that's true. So, love, Parang kahit maliit lang na ano, iiyakan mo? sa exam talaga, like, oh my Oh my God. God. Yung kasalanan mo naman answer mo na inerase mo, binago mo, pero yun pa rin sagot. Tapos may mga pinagbali-baliktad kang answer, yung Mm. manghihinayang ka tapos iiyak ka na lang talaga. Hindi kasi siya mababaw, eh. Ang parang masyadong importante yung mga points talaga na ine-effortan mo. Pero meron kasi yung part naman na maganda is parang madami ka din talagang kahit first year college ka pa lang, Mm. madami ka ng nalalaman. Mm. So, parang 'pag nag-move ano ka na, second year, parang andun pa rin lesson, 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 madami. Hindi tumitigil yung mga bagay na matututunan mo. Pero alam mo, no, feel ko ang parang main fear ng mga college students ngayon is nabigla sila na mas mahirap pa pala 'to compare sa
senior high at junior high na parang talino ko nung junior high at senior high. That's true. Tapos ngayon, parang ang bobo ko. Why do I keep failing? Tapos, sa mind mo na yon, isipin mo na, hala, baka Baka madedelay bagsak na ako, ako. mabagsak ako, Magiging madadrop irregular ako, ako. magiging irregular ako, ganon. Yan na ang dilemma ng mga college student. At the same time din, yung feeling na, hala, gagraduate pa ako. Paano na yung trabaho ko? Ganon. Paano pag nagtrabaho sa future? And at the same time, while worrying for their academics, they're also worrying of the feeling of being left out. Na may mga kaklase ako na Saturday, they're out there partying. They're out there gumagala. May mga kaklase ako na nagkaka-boyfriend na, nagkaka-girlfriend na. Tapos bakit ako ganito pa rin? So, mas maraming mas maraming struggles during college. Kasi nga, you are on the last stage of your youth, entering adulthood na. So, Hindi mo naman dadaan yung project sa mga sa mga simple. pagkukuskus ng floor, hindi mo na madadala yun. Oh my Pero, God! di ba may mga kaklase ka naman din siguro na nape-pressure sila, di ba? Kasi all they do is aral ng aral, tapos makikita nila si Rafa gala ng gala. Di ba? Uy, Pero- grabe naman kayo! Pero, paano niya na-maintain yun? Kaya niya mag-review, pero kaya niya maggala. Di ba? Pero, hindi ko naman sinasabi na ano. Ang hirap magsalita kasi. Hindi, syempre, di ba, wala namang mawawala pag gumagala ka. Parang stress reliever mo na din yun. Yeah, oo. Pero pag kasi usapang school na din talaga, magre-review ka, pero parang kahit anong review mo, kailangan nandun yung analyzation mo talaga pagdating ng exam or quizzes. Actually, pati quizzes and exam ng college, guys. Oh my God, Iba hindi na na din. yan eme-eme, guys. Oo, iba na din. Oh my God. Kaya, sa amin, hindi man ganun kataas yung nakuha namin. At least, di ba, sumagot kami. Ganon. Pero, for me lang as college, huwag kayong a-absent. Oh, Attendance is the most. actually, ang laki ng bawas pag nag-absent ka. Totoo. Di ba? Grabe yung bawas yun. Parang ngayon, mas pinapalagaan ko pa yung attendance ko. Kaysa Parang yung attendance over high grade. Ay, Oo. okay. Hindi kasi totoo. Sinabi din ng ilang teacher namin na makita ko lang kayo na pumapasok, yung effort nyo pumapasok sa klase ko, yun yung mas ma-appreciate namin. Kaysa yung mataas ni score mo, kinopya mo lang, present ka. Diba? Walang ganon. I can vouch for this, guys. Kasi nga, before, meron akong major subject. And the quiz, the exams, pasang-awa lang, ganon. Oh my Pero God. never akong nag-absent. Never Kaya ako ka nag-absent pinasa. doon. Alam niyo kung anong grades ko? 85. Ay, mataas na yon. For a college student, mataas na yun. So, tinanong Mataas ko na why. yun. Kasi nga daw perfect attendance ako. So, may points talaga ang Oo. attendance. Kaya kahit may sakit kayo, pasok pa rin kayo. Pero not to the point Pero, naman na mamamatay-matay na kayo. gawa naman kayo ng parang excuse letter, Mm. ganun. Pag hindi na kayo, hindi nyo talaga kaya pumasok. Oh. Pero you know, for the junior highs, senior highs, and the college out there, you know, no matter what anyone says, being a student is hard. True. Ako, I'm guilty na ngayon nagtatrabaho ako, sinasabi ko sa mga estudyante na, student pa lang kayo. What if pag real life na? Pero in reality, you know, being a student is hard. Imagine mo, That's true. 7 to 5, mag-aaral ka. Like, you'll be in school. Then, 6 to 12, magre-review ka, gagawin mo yung mga projects mo, akas mo, mga Assignments. deadlines mo. That's, grabe na yun. Grabe nga kind of hustle na yun. So, you know,
sa mga students dyan na, they feel lost or they feel left out or something, ganun. You know, for me lang, uh, eventually you'll get there, ganun, you'll be okay. Kasi lahat naman tayo iba't iba yung journey in school life, 'di ba? But everything's going to be okay. Isang bagsak na quiz is not the end of the world. Mm. Wala kang friends ngayon sa school. Malay mo, next school year, you'll find your Madami, best 'di ba? friend. Malay mo, whole 'Di ba? class na. Whole class na yung kaibigan mo. Tapos, sa mga, walang social life dyan, ganun. Ang maganda din kasi sa college, sa isang room kasi talagang close kayo. Mm. Pero meron kasi mga may talagang group na isa sa group, 'di ba? Oo. May sari-sariling group. Pero pag usapang whole class na talaga, kasi nagpapansinan naman, gano'n talaga. 'Yun yung maganda sa college, like parang lahat kayo ayaw yung may nale-left out Mm. as a whole class. Yeah. This is already long, but we like making these kind of contents para sa mga students because like a lot of our viewers, students pa rin. I like yung every time na we open TikTok, comment pa rin kayo ng comment sa viral Go video lang, namin. guys. Like, go lang, guys. So, Thank you for the effort. so like, I love it na we know now kung sino yung aming target market or like sino talaga yung nanunood sa podcast na to besides sa mga sawi and broken hearted, most of you mga students. So, we will keep making content like this, and we hope you keep supporting this. And 2,000 followers na tayo, guys. Yo, let's make it 3,000 by the end of this. End of this year? We never know. So, Yeah! so Okay lang din naman din nag-start, 'di ba? So, thank you so much, guys, for joining us on another podcast. And we'll see you guys again next time.